Oh, isang mabilis na update sa BTC at kahit napaka-busy ko, sa tingin ko kailangan natin mag-update sa BTC, no. So, tatry natin na mag-push in ng updates natin kahit masyado ako busy sa ngayon. So, ito yung inaabangan natin na potential na mangyari, no, na actually dalawang types of movement to. In case magiging ABC correction to na malaki or magiging 1 2 3 4 5 na impulse wave na malaki, no? Na possibly ganyan ang gagawin. So kailangan mag-break nitong ascending channel na to, which is sa madalas hindi siya nagbe-break to the upside unless kung bullish market structure ang ginagawa ng BTC, no. So kailangan natin maabang tong potential na break, retest na to, then pump to kakalabasan, no. So nagsisend ako ng mga pictures do sa mga sa mga tropa ko. So ito yun ha. So meron tayong parang some sort of mga levels sa kailangan bantayan kasi meron tayong potential na tawag dito. Ito yung mga levels ng potential invalidation ng bear market. Invalidation ng bear market. At itong isang invalidation naman na to, invalidation ng bull market naman. So ibig sabihin kapag nagkaroon tayo ng break sa letter C or break dito sa swing high na to, nag-break above tayo, potentially bull market na, kaya nakalagay dito bull market territory. Tapos third wave break, ibig sabihin meron tayong potential 1, 2, 3. So hindi natin sure kung third wave to, so nakalagay din dito yung A, B, C. Okay, hindi natin sure alin dito sa dalawang to, no? So papakita ko lang na mabilis yung itsura ng mga ganyan. So zoom in tayo onte. Yan, meron tong type of correction. So nakalagay dito 1 or A, 2 or B, 3 or C. So para masabi natin third wave tayo, kailangan mag-push up nito higher dun sa ascending channel na to, no. So ganito ang itsura ng ABC correction kapag dito lang tayo sa minimum target. Kapag lumagpas tayo, mas maganda yun for the third wave at sa bull market. Nakalabasan. Pwede rin dito lang yung third wave, kaso bihira ang mangyari yun. Napakabihira ang mangyari yun na dito lang yung third wave. At pwede siya mag-correct siguro hanggang dito lang. Pero ayun nga, pwede kasing first wave, second wave, third wave na malaki, doon pa lang papasok yung third wave, no? Kasi ang bilang nito 1, 2, 3. At ang number 3 na to merong 1, 2, 3, 4, 5. Possible mangyari rin yun. Okay? So pinapakita ko lang yung potential na mangyari in case na dito na tayo magre-reject. Okay? In case lang. Pwede pang maging bullish yun. Basta't wag tayo babagsak below dito sa number 5 na to or yung potential na A wave. Kasi may A wave dito. A, B, C. Okay? So, papakita ko ulit ito yun yung A wave or yung first wave. So, pag nag-reject tayo dito sa minimum target na to ng potential third wave or C wave at bumagsak tayo below dito sa 1 or 8, pwede natin masabi baka ma-invalidate yung bull market. Okay? Next, yung mga pinagsasend ko sa mga tropa ko. Ito yun, zigzag correction to, no? So, ito yung actual na zigzag correction sa bull market na makikita nyo yung arrows pataas, no? In-invert lang ata to sa picture. So, kaya ang itsura nito pataas to. Actually, pababa dapat to, pababa. Then, corrective move pataas, then pababa dapat yung arrow nito. So, in-invert lang yung picture nito. So, 1, 3, 5 or A itong push up na to. No? So basically parang kunwari first wave, second wave, third wave, o kaya number 3, first wave, second wave, third wave, fourth wave, then fifth wave, parang ganun. O kaya fifth wave na to, yung 1, 2, 3, 4, 5, or pwede rin yung A, B, C. So ano lang to, no, itong 1, 3, 5, A or small a, small x or triangle, mga mga ending structure ng kung ano man pump to, no, kung ano mang pump to. So dito naman ending structure ng kung ano mang type of correction to, no, na may small a, small x, triangle, 2 4 big X or B. So pwedeng A, B, C, pwedeng 1, 2, pwedeng 3, 4. So 4 ang kakalabasan or 2 or B or kung W X Y X Z man to. So hindi natin masyado pag-uusapan 'yon. Alam lang natin yung kung pina-point out lang nitong mga to yung
kung anong type of move tong ginawa dito or type of move dito. Ganun din dito kung anong type ang move ng dump na to or netong pump na to. So, wag natin papansin to masyado sa ngayon. Ang kailangan lang natin tandaan, pag zigzag correction, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 waves down, 3 waves up, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ganun din kapag pabaliktad. Okay? At ano to, pa bear market to, kakalabasan. Ibig sabihin, meron tayong dump ditong malaki. Meron tayong relief rally na ABC correction. Then, meron tayong dump pang paparating na isa pang malaki. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. ABC, 1, 2, 3, 4, 5. Zigzag correction. So, ganun ang nakikita natin sa ngayon, ha? Sa ngayon. Hindi pa natin sure. Kaya ang drawing dito, 1, 2, 3, 4, 5. First wave or A wave. Then, dito sa third wave or C wave, pwedeng yung 1, 2, 3, 4, 5 ulit, pwedeng third wave or C wave. So, kailangan natin bantayan tong part na to. Okay? So, nakakabuo tayo ng some sort of potential ABC correction or 1, 2, 3. Okay? Yung number 3 nga lang dito, mas maganda kung higher targets. Okay? Lalo na pag na-break niya to. Okay? So, ay lang gusto ko i-point out. So, papakita lang natin, no, meron tayong first wave, second wave. So, unang wave, yan. Third wave, fourth wave, fifth wave, pasok naman to. Meron tayong A, B, C, pasok naman rin. Meron tayong potential na ayusin natin. First wave, yung dati natin pinag-uusapan no, na yung leading diagonal 1, 2. Tapos meron tayong some sort of third wave dito. Tapos magkakaroon tayo ng ascending triangle dito, no? So, actually, mukhang ano talaga to, no? Ascending triangle talaga to. Itong part na to, no? So, basically, dito banda yung ano niyan, yung fourth wave niyan. At meron tayong ascending triangle dito. So, mukhang or baka pwedeng rising wedge talaga to na na type of ABCDE na hindi ko sure kung ABCD or baka flat correction, dito? Running flat correction lang naman siya. Pero, itong ginawa dito, ginawa tong some sort of corrective move. Okay? So, pwedeng to, no? ABCDE. ABCDE pump. Or pwede rin yung basic lang na running flat correction na meron tayong high, meron tayong low, meron tayong some sort of higher high, meron tayong higher low, then magpa-pump. So, parehas lang naman yun. Almost parehas. Hindi naman siya ganun 100% na parehas, pero almost parehas lang naman yun. So, ang kinakalabasan, ginawa tong consolidation na to as some sort of corrective move. Imbes na rising wedge na pabagsak, no? So, kaya tayo nagkakaroon ng isa pang pump dito. So, hindi rin natin mabasa to ng maayos, no? Kasi mukha siyang bearish. At kung titignan natin sa RSI natin dito, puro tayo lower highs, no? Lower high. Ito lower high, medyo higher high to, pero nagkaroon na naman tayo ng lower high dito. No, dami niyan lower highs, no? So, meron tayong bearish divergences dito, pero nag-breakout pa rin siya. So, hindi siya nag-fruition yung dump, potential na dump, no? Pero kung titignan natin sa weekly to, yan, sa weekly, nagme-make sense naman siya na magpapump pa siya kasi ang bilang natin dito kulang, no? 1, 2, 3. Kulang to ng potential 4 at potential 5. Okay? So, nagme-make sense naman, no? Sa ngayon, kailangan natin abangan tong targets ng 45,500 hanggang 47K at potentially baka 47,500, no? Tama ba? O baka 48K pa pala, no? Tama ba? 48K to, no? 48K yung swing high nito. So, meron mga traders na nag-aabang dito ng some sort of bear swing failure kaso makikita natin ang candle natin nag-breakout. Okay? So, medyo hindi na magandang sign to para mag-short dito sa mga area to sa 43K, no? Kasi titignan natin sa daily, nag-close above siya. So, delikadong delikadong short na to. Okay? So, ibig sabihin, may higher targets pa to at mukhang magpapahinga to ng ganto kahina bago mag-push up pa ng onti pa. Okay? So, highly likely na meron pang push up to up until dito sa mga area to. Okay? Up until dito sa mga area to. So, at doon tayo magde-decide, or more like ang BTC, doon magde-decide kung magbe-breakout na ba siya or biglang magdadump ng matindi. Okay?
So, ano pa ba? Meron pa ba tayong picture? Ito, napakita ko na. Oh, ito pa, yung isa sa mga kailangan natin tandaan, yung decreasing volume. So, sa index, decreasing volume. Tapos sa, oops, ang laki na ito. Teka lang ha. Zoom out tayo. Sa Binance, ito Binance to, no? Decreasing volume din. Ganon din sa Coinbase. So, etong tatlong to, ang index, parang summary ng almost lahat ng exchanges to, no? Ang index. Ang Binance ang pinakamalaking exchange sa ngayon. Second data ang Coinbase sa pinakamalaki. Na pabagsak pa rin ang volume. At meron pa ba? Ito na yung total 2 crypto cap ng lahat ng altcoins kasama Ethereum. So, mamaya natin pag-usapan yan. So, ang point ko lang dito sa pinapakita natin dito sa Coinbase tsaka Binance pati sa index, ito, yung volume natin pabagsak. Sa history ng BTC, or at least hindi naman, kahit hindi sa BTC, no, most ng mga coins or cryptocurrencies, kapag nagkakaroon tayo ng mga massive pump, doon tayo nagkakaroon ng increase in volume. So ito, for example, no, nagkakaroon tayo ng increase in volume dito sa mga area to, no. Meron tayo ditong some sort of swing high. Ito, swing high. Nung na-break natin, makikita natin dito, lagyan natin ng vertical line. So, mga banda dito. At siguro lagyan natin dito kasi ito yung retest. So, zoom in tayo saglit. Sorry. Yan. Makikita natin yung pump na ito, pataas. I mean, yung pump. Pump tuloy. Yung volume na ito, pataas. Okay? Papansin natin na pataas ang volume. Lalo na dito sa part ng kung saan siya nag-retest, tumataas na yung volume. Dito natin makikita yung medyo delikado na yung mga bears ngayon ha. Yan, makikita natin yung pagtaas ng volume. Okay? So isa sa mga importanteng pagtaas ng volume din dito sa ATH area, no. So makikita natin dun siya mas may significant na increase in volume. Okay? So, kailangan natin bantayan tong mga gantong klaseng pump. Okay? Pero sa ngayon, wala pa tayo nakikita. Okay? So, ito yung pinapoint out ko dito, no, na kapag mag-break tayo dito sa area to, yan, ito. Pag nag-break tayo dyan, kailangan natin makita nag-i-increase ang volume natin. Okay? Kailangan makakita tayo ng increasing volume, ha? Sa ngayon, wala, no? So, ano pa ba? Meron pa ba tayong makikitang ganyan? So, ganun din dito, no? Ito, bull cycle. Tignan natin lahat ng bull cycle, no? So, meron tayong bull cycle dito. Lahat pataas ang volume. Meron tayong bull cycle dito. Makikita natin yung third wave nito. So, ito yung first, second, third, fourth, fifth. Yung fifth, madalas pabagsak ang volume kasi nag-sell off na ang mga tao. Ang third wave ang pinakamalaki lagi. Makikita natin, ganun ulit. Meron tayong some sort of swing high dito. Yan, swing high dito bago tayo magkaroon ng breakdown na matindi. At yung paparating na third wave na to, nag-break siya. Makikita natin ulit ang volume, pataas. Pataas hanggang doon sa third wave. Okay? Ganon din dito, no, yung first wave natin actually meron tong meron tong increase in volume. So makikita natin to, no. Yan. Meron din tayo dito some sort of increase in volume dito. So, ganyan, no, increase in volume. So sa ngayon, yun yung problema natin, no. Hindi natin makita yun dito sa right side, no. Hindi natin makita yun dyan. So isa pang example, third wave pataas, ang fifth wave madalas pabagsak ang volume. So, sumunod, yung next cycle ng bull market. Ito na yung next cycle. So, pinakita ko na to kanina, no? Na pataas yung volume nito. Pataas yung volume. Ang first wave natin, potentially, teka lang, saan kaya ang first wave natin? Baka ito yung first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Ito yung first wave natin, no? Makikita natin, medyo pabagsak pa. Pero pataas to, no? Pataas dito. Doon na-reach na yung may some sort of swing high break dito. Swing high break dyan. Makikita natin tumaas ang volume sa pag-break. Okay? So, kailangan natin abangan itong mga gantong klaseng break, no? So, tignan natin kung meron tayong makikita ganyan dito. So, meron tayong
Meron tayong swing high dito. Swing high. Swing high dito. Nag-break tayo. Meron naman tayo some sort of increasing volume dito. Some sort of increasing volume. Kaso isang candle lang to, no? Hanap pa tayo. Baka meron pa. Meron tayong isa pang swing high dito. Oops, mali yung napindot ko. Yan. Swing high dyan. Nagkaroon ba tayo ng increasing volume? Meron naman, no? Meron naman. Ang problema lang, mas malaki to. Mas malaki to, no? So, kapag nagkakaroon tayo ng mga mas importanteng levels na nabe-break, for example, ito, no? Mas importanteng break, dapat pataas ang volume. No? Sa ngayon, hindi natin masyado makita. Nagkakaroon siya ng small volume spikes, kaso hindi siya yung tipong decisive. Okay, so hanap pa tayo ng pwedeng pag-usapan dito. So ito, may napag-usapan na natin, tsaka ito, no? Okay. So ang alts natin, no, tambay siya sa etong range na to, no. So actually, basta nakita niyo na to, no, ang BTC andi dito siya, no. Malapit na niyang mai-break to, pero ang alts natin kasama ang Ethereum diyan, andi dito pa lang sa areang to. Okay? Nasa bandang bearish territory pa rin siya ang mga alts natin. Kung babalik tayo ng index, check natin ang ano tawag dito, total 2 nagbe-bear swing failure siya sa ngayon, ha. Medyo delikado yan, lalo na malapit na ang decisive na levels ng BTC. Ito yung decisive levels ng BTC, no, mga bandang 45k hanggang 47k, at andi dito na rin siya sa top ng ascending channel na to, na madalas makikita natin sa ABC correction. Minimum target yon ng C-wave. Minimum target ng C-wave. Okay? So dito sa alts, nagbabakasali ang mga tao dyan most likely kung magbe-breakout or baka magdump pa ang alts. Okay? So dito sa part na to, for example, no, isa sa mga hindi ko rin gusto makita sa alts, nagkakaroon to ng 5 waves, no? 5 waves. So tama ba to? Actually, ganito ba yan? Lower low ba to? Double check na natin. Tingnan natin. Hindi natin masabi kung lower low, pero meron tayong some sort of double bottom dito. Tingnan natin. Higher pala to, no? So may potential na ABC correction lang to, ABC, no? Tingin nga tayo sa sa total 3. Ganun din ba siya? Kaso ito naman lower low to. So ang nagdadala pala nun Ethereum. Okay? So bullish ang Ethereum pala. So double check lang natin ang Ethereum, ha. Saan ba pwede? Index. ABC correction lang ang Ethereum. Okay, so ang Ethereum, bullish pala ang Ethereum, no? A, B, C. Then ito potentially may some sort of ascending triangle dito. Some sort of ascending triangle at binarate niya na, no? Niya. Okay? So ganito ang itsura niya, na ascending triangle. So ang Ethereum pala bullish, no? Na meron tayong bottoming pattern ng Ethereum dito. So possible na na pwede niyang madala ang BTC rin or yung other alts, no. Kaso yung break nito walang masyadong volume spike, no. Ito yung dito sa part na to. So pwede tayo maka-expect baka mag-correct muna ito bago magkaroon ng push pa. Kasi meron tayong matinding resistance rin dito sa mga area to. Itong area to, yan. Tapos meron din tayo dito mga candle closes dito. Yan, no. So possible na pumunta pa dito sa mga 2500 or 2.5k, yan dito sa mga area to, bago magkaroon ng some sort of pullback. Then baka doon pala magkakaroon ng volume spike, hindi natin masasabi. Pero balik na tayo sa total 3. Sa total 3, ang mga alts natin na hindi kasama ang BTC ay actually 5 waves to, no. 5 waves. Ito yung hindi ko gusto. 1, 2, 3, 4, 5. Na makikita natin madalas ang 5 waves na ganito kapag meron pang paparating na isa pang 5 waves sa paparating dito. Ganyan ang kakalabasan. Hindi natin sure, pero pwedeng
pwedeng yung pinag-usapan natin ng WXYXZ to, no? WXYXZ pump nga labasan. Pero sa WXYXZ dapat madalas ang mga waves niya ay nag-overlap. Okay? So di ko rin exactly sure yung yung rules ng WXYXZ. Pero sa nakita nating chart kahapon, or di chart, yung yung at least yung tutorial natin sa internet, dapat siya nag-overlap, no? So ano pa ba? BTC index. So ay lang siguro masasabi ko, no, sa update na yun na ngayon dito sa mga area to, pwede tayo mag-abang ng potential ultimate break or ultimate rejection. Okay, so ito na yung last chance ng bears, no? Actually, hindi siya actually 100% na last chance ng bears, kasi meron pa yung 786 tsaka yung 0.88, no, or basically yung 764 or yung 0.85, ano yun, 0.854. Pero masasabi ko kasi kapag na-break na itong golden pocket at sa mga importanteng level siya nag-break, like ito na-break niya to, masasabi ko bull market na yun. So ito medyo hihina yung probability na itong mga to na masustain or makapag-reject sa BTC. Most likely mamimil through ng BTC to kapag na-break niya na ang pinakamalaking resistance na to. Okay? So ayun lang yung masasabi ko. Tingin tayo ng DXY. Ang DXY natin nag-i-start na mag-pump. So mukhang mukhang sumasakto yung DXY sa sa potential lang, hindi ko sinasabing mangyayari, pero ando dun sa technicals natin na pwede tayo mag-reject dito ng matindi, okay, sa BTC. So kung nakikita natin ang DXY medyo nagpa-pump na, baka lang hindi ko sure, at sabihin natin mag higher high tong DXY sa upcoming days, makaka-expect tayo ng malaking potential na isa pang push to the upside tong DXY. At yung BTC naman baka dito pa makarating bago mag potentially dump, no? Pero ganun din, pwede rin siya mag-pump kapag sabihin natin ng DXY kapag ang DXY pumunta lang dito sa mga area to, then nag-reject ulit at bumagsak na matindi, then happy days sa BTC. Okay? So sa S&P 500 nakakita tayo ng higher high na ba to? Hindi pa rin, no? Higher high na ba to? Hindi pa rin. Okay. So, hanggat hindi pa higher high to, hindi pa rin hindi pa rin clear na kung bullish ba tong S&P 500. Kasi meron pa rin tong bearish market structure na sa ngayon, sa short term, kung meron tayong lower high dito, may potential pa bumagsak to. So, pwedeng leading diagonal 1, then corrective 2, then potentially or double top to, no? Pwedeng double top to, then push down. Okay? So hangga't hindi natin makikita to sa S&P 500, medyo bumababa yung confidence natin na baka mag-reject din ang BTC, no? I mean, sorry, baka hindi mag-pump ang BTC. Tama ba? Ang gusto ko sabihin. Basta ang point, no? Pag nakikita natin ang S&P 500 na medyo nahihirapan mag-break, yung risk nun most likely mababa ang labasan, or yung risk on ay mababa, no? Ibig sabihin magtatago lang ng mga pera ang mga tao sa DXY most likely. So pwede natin ma-expect sa BTC, since riskier asset to, dito sa mga area to baka mag-take profit ang mga tao. Pero masasabi kasi malapit na to malapit na to mag-bull market. Kailangan lang talaga ni BTC i-confirm. But nasa S&P 500 tayo. Yan, kailangan talaga na BTC i-confirm. So, kaya natin chine-check din ang total 3. Ito tayo, total 3. Total 3 kasi tingnan nyo, napakaraming opportunity nito sa alts, no? Kasi ang alts natin andi dito pa rin sa range na to, no? Andi dito pa rin sa range na to. So, actually hindi tama tong ascending tuloy. Ang range natin, most likely ganyan ang tamang range. Tinetesting ko lang kung dito babanda yung range niya, no? So mukhang hindi dito, at potentially dito pa sa mga area to. Yan dito ang higher range natin. So kapag nag-break ang BTC,
ng mga important levels, etong altcoins natin susunod yan. So andito na andito yung ano no, yung target ng BTC, tapos andito na si BTC banda. Yung altcoins natin andito pa rin. Okay? May ano yun, may some sort of pwedeng meaning yon, logical meaning na siguro kasi so makikita natin yung risk ng alts wala no. Walang masyadong risk on sa alts pero medyo malaki ang risk sa BTC. So ang dalawang meaning lang noon, hinihintay lang talaga ng mga tao na i-break ni BTC ang 45k up until 47k area or 48k, di natin sure call yun doon. I-break lang, then kapag na-break na, mako-confirm natin ang potential bull market, tsaka to susunod. Okay? Magkakaroon ng risk on dito sa alts. Okay? Ganon din naman ang side ng bears, na ayaw pang bumili ng mga, hindi pa nag-flip bullish ang mga bears kasi yung galaw ng BTC napakalaking ABC correction na potential na mangyari at baka biglang bumagsak. So, ganon din dito, kaya walang masyadong bibili dito kasi ayun din ang check kung magbe-break ba si BTC or magre-reject na matindi. So, kakalabasan ang risk appetite dito mababa. Okay? So, hindi binibili si altcoins, no? Ang mga altcoins natin. So, ayun na siguro update natin. Wala na tayong masyadong mapag-uusapan siguro, no? Kung gusto wala tayong trading idea rin. Ang trading idea natin dito, mga bandang, ito na, nakalagay na dito, no? 45.5k hanggang 47k. Kapag medyo mas malakas ang pump, yung susunod natin, bandang 48k. 48,200. Ayun na, 48,200 na potential na baka i-weak up niya ito, no? Baka i-weak up niya, then baka bumagsak or wala pa tayo nakikitang opportunity para mag-long dito sa mga area to kasi lahat to resistance. At minimeltro lang ni BTC sa ngayon pero nasa side siya ng ng potential corrective move sa ngayon kasi hindi pa natin makita yung volume no na lumalaki no habang nagpa-pump. So ito yan ito tsaka ito no. So ingat tayo yun na siguro update natin. Ingat sa trades GG's boys.